One eternity later. Hello travelers, I am Wendell and today I'm going to show you the university that I'm currently studying. Before we proceed, let me give you a brief recap. A year after I posted my last vlog. So ano nga bang nangyari? Kasi bigla na lang akong nawala. So during that year, I only did mostly academic stuff. Focused myself on studying rather than doing a lot of things. And my friends also invited me to make videos and do multiple photo shoots with them. And next thing is I finished 2 semester and currently I am a 4th year student now in this university. Sa semester na lang gagraduate na. Yun lang yung nangyari. So simulan na natin yung pag-travel sa university. 20 minutes later. Nandito tayo sa harapan ng university. So kung pupunta kayo dito, dadaan kayo dito sa sa harapan na yan. And then you're gonna walk towards the main gate. So etong nasa likod ko, yan yung main gate ng university. So papasok na tayo. Like tara, libutin na natin ang laman ng aking school. Gilid ko ngayon, makikita nyo, ayan. Yan yung security office ng school. Daan pag may nawala kang gamit, you can like ask them kung may nakita silang gamit na ganun. Or kung may ipapahanap ka sa kanila, makikita naman nila yon basta may nag-surrender ng gamit. Punta tayo dito. Hindi naman siya literal na park. It's like a lake. So there's a lake here right behind. Punta tayo saglit. Punta tayo dito. So yung lake ngayon, it's masyado siyang madumi kasi nga summer na. Walang nagme-maintenance. So if you wanna see the lake, ito siya, pakita ko sa inyo kung saan tayo. Tago tayo onte kasi syempre nahiya. Baka mabisita na naman ako ng mga parents. Charot. That's the water. Like, medyo greenish na siya. Hindi na siya viable for swimming. Pinano ko mag-swimming dyan dati. Kaso, masyado siyang madumi at malansa. Hindi naman ako si Ariel. Kasi maganda ako. Dito sa lake, meron siyang bridge. And then, that's the bridge at the back. Ito. Pagka dumaan ka dyan, may falls sa tabi mo. Which is a really good place to stay kasi masarap yung pakinggan yung tunog ng tubig na lumalagaslas. Pag may mga fish food ka, pwede mo pakainin yung mga kois. May mga isda siya. Kois diyan. There's like a lot of koi fishes in here. Pero marami yan, gastig. Ayan eh. Dito mo. Tapos binuksan yung oxygen sa gitna para matayin sila. Ito pa, dito sila. Well, maraming nagpapakain ng isda dito. Saka marami din nagpo-photoshoot. Pero, ayun, tignan mo tulad mo. Pagka lumapit yung mga tao, lumalapit sila kasi mas ayun sila sa tao dito. Tignan mo to. Dito naman. Yan ang ganda ng yellow. Pado siyang vibrant. Nandito na tayo sa bridge sa bandang lakeside. Tignan nyo ang ganda ng dito. Kaso, yung water kasi hindi siya malinis. Well, naka-filter naman siya, I think. Pero hindi mo gugustuhin na malaglag dyan. And see the waterfall. Waterfall behind me. Mukhang malinis yung tubig. May tubig din pala sa taas. Para akitin natin siya. Kikita nyo may dalawa yung lake. Isang lower tapos isang upper lake. So parehas din silang may isda. Share ko lang. Tuwing winter, nag-yellow siya yung surface ng lake. Pero hindi mo siya pwedeng maging ice skating ring kasi masyado siyang brittle. So pagka tinapakan mo, lalagdag ka sa tubig and hindi advisable din kasi mahalansa yung tubig. Ayan siya. Here. Ayan, there's like a fish. Ayan. Ganda. Ang dami ngayong cicada kasi malapit na siyang mag-fall season. Ganun dito sa Korea. Diba? Bye-bye fishy. Magtutur pa kami. Paalam. Meanwhile, this is the main building. So, masyado siyang malaki. Hindi ko alam kung ano yung laman yan. Pero, the only interaction that I have is yung kumukuha kami ng papeles, mga original papers, lalo na yung Korean papers namin. At saka, alam mo ba, dahil sa ganda infrastructure or yung building na yan, na feature siya sa movie. Hindi ko alam kung pwede ko pa sabihin to, pero meron na nag-shoot dito nung nakarang taon. Tapos gumamit sila ng false rain. Like talagang malaking machinery para gumawa ng fake rain. So ito yung building na yan sa malapitan. Yan. Ganda siya. Ganda. And then there's like a building here. Eto. For language classes.
Kasi nung nag-Korean classes kami, dyan kami nag-klase noon. Hindi ko lang alam kung nagpalit sila ng room. So kung iba yung teacher mo, iba din yung classroom niyo, ganon. Depende sa teacher kung saan sila nakadestino. Para mga ganon. Sa baba ng building na yan, favorite place namin kasi may convenience store sa baba. And that's the convenience store sa baba. Diyan kami laging bumibili pagkain kasi mura lang yung pagkain dyan sa convenience store. Tsaka bababa ka pa sa labas, masyadong malayo, tsaka hassle sa schedule. Kaya dyan na kami bibili ng kimbap, ganon, tsaka ng mga rolls, kimbap rolls, tsaka triangular na kimbap, plus yung mga drinks, lalo na soft drinks, water. Nandun na siya, like typical convenience store talaga siya. Hindi lang Filipino, actually yung mga Koreans na gusto matuto mag-English, doon sila laging pupunta. Doon, pwede kang gumawa ng maraming Korean friends kasi you will have same interest na mag-aral ng English. So, ayang building na yan sa likod. International Language Center. Korean, it's like Kukcheohakwa. Yan sa building na yan, mostly yung mga English professors or mga foreign professors yung mga naka-faculty dyan. Dyan din sila nagkaklase, dyan din sila nagtuturo. So dito din sa building na to yung pinagtatrabaho ako inside the university, yung sa Global Cafe tsaka sa tutoring center, which is kami nagpa-facilitate no lugar na yon. Ang ganda nga, favorite lugar din namin. No? Tsaka dito sa building na to sa likod, yung library, yung pinaka-highlight nila sa buong school tsaka sa university. Okay, pero lipat tayo dun sa pinaka-center. So taas tayo ng Changjogwan. And then dito sa taas ng Changjogwan, it's like a mini park na kung saan pwedeng pagtambayan ng mga estudyante. Hindi lang estudyante, pero any person. Hiningal ako dun From sa baba kasi, umakit ako dito. So dito sa taas, makikita nyo yung mga several buildings na napapalibutan. So dito, etong building na to sa likod. That building is Hanmamiregwan and Pakmulgwan. Magkasama sila. Pakmulgwan, it's like the museum. Hindi ko alam kung anong laman niya kasi hindi ko pa napapasok. Sa likod, etong building na to, it's the Hanmagwan. Diyan, may mga study area sa baba, sa first floor, sa main floor. Tapos, meron din school cafeteria. Ito na napakalawak. Like, buong second and third floor, cafeteria siya. Actually, the cafeteria only exists at the first and second floor. So, huwag nyo nang paniwalaan yung una ko nasabi. Alam mo naman sa cafeteria, like, bibili ka doon ng pagkain. And then, yung the rest sa building sa pagitan ng itong building na yan. Tapos, itong sa likuran. At the top and in front of the library, ito yung itsura niya. So yan, ayan yung harap niya. That's the front. So pababa siya. Ayan, ito may field. Tapos ayun yung tapos dun yung forest. Tapos may pa siya. Ayan yung sa tabi niyan. Ayan, din nan. This is administration building. So, yun. So yan din. So ayan yung pa Changjogwan. Ito sa niya. Changjogwan. Mga business related building siguro kasi ang nakapangalan dyan is Gyeongyongwan. Based on my translation, ang nakalagay dyan is management. May related siya sa management tsaka department gano'n. I think business management ata gano'n. Hindi ko sure pero sana yun yung meaning ng mga words na yan. So sa taas, sa pinakataas kasi yung dormitory, which is napaka-hassle kasi syempre mataas siya. Hassle lang siya pagka bibili ka ng pagkain sa baba kasi syempre ang grocery place is nasa baba silang lahat. And then yung dormitories nyo is nasa pinakataas pa ng bundok, which is slight inconvenience sa mga nakatira sa university. Bibit-bitin mo yung mga mabibigat mong grocery items, talagang bit-bitan kang malaking plastic, ganon. So yun nga, pababa na tayo sa Changgyo. So punta tayo sa first floor. First floor. First floor. 1층입니다. Okay. So there's like a study area here. Major offices. Yeah. Here may study area dito. Here, that's mostly classrooms. Classrooms here. Beside, there's like resting area. So students can like sleep here, rest here. There's like the Office of International Services. Resting area again. Classrooms, office. And this one is the offices. Another study area. This one is like a large place inside. So here, like study area. There's like a coffee shop inside. And another elevator shortcut there. And then if you like go here, if you
go outside. That building behind is like the ILC that we saw before. Team Pangmalgo na sinasabi ko sa inyo. Hindi pa ako nakakapasok dyan. Pero yung mga friends ko, nakapasok daw sila dyan. Ang ginagawa lang kasi nila dyan is shortcut lang din. Papunta sa taas. Para mag-elevator lang din sila. Paakyat. Nandun kasi may daanan din pag ganon. So, nasa taas na sila. Hindi na sila mahirap maglakad dito. Masyado kasing matarik. Yan. Masyado siyang mataas. Siguro, kaya nagtatayo ng mga university dito sa mga bundok. Kasi less tax siguro pag nasa bundok sila. And then this one, ito yung daanan pahan magwan. Haba, no? Itong part na to, ayan. Daanan yan papuntang building namin. Paakit na tayo sa bandang dormitory. May isang malaking auditorium, parang sports area. This is the sports area room. Ayan siya. One time pumasok ko dyan eh. Tapos pagalitan ako kasi hindi naman ako part ng klase dyan. Sabi, bawal daw pumasok kasi hindi naman daw ako estudyante doon. So lumabas na lang ako. Ang laman yan is like malaking huge court. Basketball court siguro. Tsaka volleyball court pinagsama. There's like a huge field. Sa may harap ng auditorium, may walking field, tapos may soccer field. Malapit na tayo sa girls dormitory. Harapan ko ngayon, building para sa mga military students. Hindi lang military, basta yung mga men in uniform na mga estudyante. Pag dumadaan ako dyan, medyo na-anxious ako kasi, ang dinistig na ng uniform nila. Sa tabi ko, like in this part, this one, it's the girls dormitory. Ayan yung entrance niya. Dyan din ako tumatambay. Minsan, pag hinihintay ko yung mga kaibigan kong babae pumasok. Pag sasabay kami papasok, dyan ako naghihintay. May 3 dormitory siya. Para siyang compound style, pero mga building ganon. So isang malaking pa-circle lang siya. Hindi naman tayo papasok saglit. Like, papakita lang sa inyo yung harapan. So sa dormitory, ganito yung itsura. Same din sila sa girls dormitory. May entrance tulad ng ganito. Ayan, ito yung entrance. Ayan yung A-dong, the dormitory. This is the B-dong. This one. That's the B-dong. And meron pang isang building. And that's the C-dong. Here. So sa C-dong, dyan nakalagay yung main office ng dormitory management. And then makikita nyo may flag dyan. Ayun. May flag of the Philippines. Philippines #1. So dyan ako dati nakatira. Dito sa building. Dito na sa place din. Ayan. Tapos tumira din ako sa top floor. And then tumira din ako dito sa B-dong. Dito sa banda. Dito sa likod na version niya. Isa tayo. Gagi, madilim na pala, hindi ko napansin. Kung makikita nyo, ayan, pababa na tayo sa, balik tayo dun sa may sa may tracking field and then soccer field. Talaga, siguro ganda ng buwan. It's full moon ngayon. Dito, lagi akong naglalakad dyan. Every time, I feel unhealthy. Lakad-lakad lang. Kasi, syempre, para okay naman tayo sa puso, gano'n. Para mag-less yung nararamdaman nating sakit-sakitan. May gym dito. Medyo nakaka-distract kasi may tao sa loob. And then, ayun, ganun lang. Dito sa building na puro people in uniform yung mga nag-aaral. Yung mga soccer teams, yan din silang tumatambay. Baba tayo sa may design 1 kasi hindi ko napapakita sa design 1. Dilim na masyado, no? Ayun, lakad na tayo saglit. Eto. This building at the back, dorm din siya. Connected siya sa girls dormitory. May mga friends din ako dyan na nilipat sila dyan. Kasi natapos na yung academic semester. So nilipat sila beside me. This is the design one. This. Ayan siya. Ganyan na siya. Ang pangalan, design building. Pero walang masyadong ka-design. Saktong normal lang. So ito itsura niya. Yan. Tapos sa baba meron na may tables. Ito yung view. Welcome to the Center for International Service. So, nasa 7th floor kasi yun. So, pagka may problema ka, punta ka doon para kausapin yung teacher. And then, this is the corridor. Medyo creepy kasi syempre, madilim. Pati din dito. Ayan. Imagine may nakatayo dyan, no? So, baba tayo sa elevator. Click natin elevator. Bubukas. Pasok. So, may nakita tayong hindi natin kilala. Ay wow, maliwanag. So may labas tayo, ayun yung labas. So pagbaba dyan, ang labas nun is another gate na naman yan. Dalawa kasing gate sa taas. So isa sa girls dorm and one is for the Yesuguan kung saan yung mga nag-aaral ng arts tsaka singing or music. Dyan sila nag-aaral, dyan sa part na yan. Yo, ito yung Yesuguan na sinasabi ko sa inyo kanina. So yan, pabalik na tayo sa center. Doon tayo sa Changjuan babalik. Kasi bababa ako at may kukunin ako sa friend ko. So dyan, ito yung dinaanan ko nung nag-vlog ako dun sa A Day in a Life. Dadaan lang tayo dito sa shortcut pababa kasi mas convenient siya at mas mabilis. Hindi siya tulad dun sa taas na masyadong matarik. And then here, kung makikita nyo dyan, puro siya bato na malalaki.
Kasi dito sa part ng ano na to, ng art department is sculpting. Ay, ito pa, may nakalimutan ako. Doon sa may design guan, doon sa binabaan natin elevator. Hindi kami nag-shoot nung sa may Wata Kata na short film. So, hello. Inabot tayo ng gabi. Well, kasalanan ko rin naman kasi hapon tayo nag-shoot. Napaliwanag ko na rin naman kung ano yung mga buildings, sculpture, tapos puro naman pinaliwanag mo naman. Ayun, nalibot ko na kayo sa aking university and sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw. And please, subscribe to my channel, click the notification bell, and comment if you have any ideas kung ano yung magiging next sa video natin. Nagbabasa ako ng comment kung anong ideas niya. Kaya okay lang. Sana na-enjoy nyo to. And goodbye. Peace out.